Pagka-graduate ng high school, patuloy ang transformation ni Yumi dahil sa pakiramdam daw niya, isa siyang babae. Kumuha siya ng cosmetology kahit na ang tunay niyang pangarap, maging isang guro. Gusto ko mag-edo. Kaso nga lang, pag edo ka, kailangan, maikli yung buhok mo. So, naisipan ko, mag-cosmetology na lang. Aminado si Yumi, hindi natutuwa ang ilan sa kanyang mga kaanak sa pagiging transgender niya. Ang mahalaga raw, tanggap siya ng pamilya niya. Yung pinaka-harsh na narinig ko, walang ganyan sa lahi natin. Wala. Di na ako nag-react. Mas gusto ko yung ganon, yung tahimik ka na lang, kesa naman yung magkaroon pa ng gulo. Nagsimula raw siyang uminom ng hormonal pills nung 15 years old pa lang siya, kaya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unti raw siyang nagmukhang babae dahil sa hormones. Yung pagta-transition, napakamahirap talaga. Dapat buong-buo ka na, yung buong puso mo is yung parang, kung alam mo kung ano ka na talaga. Mahirap siya financially, emotionally. Kalaunan, nakakuha siya ng trabaho bilang call center agent. Kasunod nito, nagsimula na siyang mag-research tungkol sa pagpapa-opera. Actually, after high school, gusto ko na talaga. So, it's one of my dreams na ma-full transition. Ngayon nga, nakaipon na si Yumi ng halagang kailangan para makapagpa-opera o yung tinatawag na gender affirmation surgery. Kaya naghanap na siya ng doktor. Dito po yung weakness. Pakilagay na lang din po kung paano. Ang kanyang paghahanap, humantong sa klinik ni Dr. Alvin Jorge, isang surgeon at sinasabing nag-iisang gumagawa ng gender affirmation surgery sa Pilipinas. Actually, sa Thailand talaga yung first plan ko na magpapagawa. Kaso nga lang, kailangan mag-stay doon na matagal. Walang magbabantay sa akin. Pinakausapan ko lang yung sister ko, yung mga friends ko may mga work. Tapos nun, pagka na-ready na lahat yun, ipoposisyon ka na namin. Si Dr. Jorge ay may 15 taong karanasan sa gender affirmation surgery na ginagawa rito mismo sa Pilipinas. Bago isa lang sa operasyon si Yumi, tiniyak muna raw niya ang kahandaan nito sa operasyon. Nag-uumpisa to sa consultation muna ng pasyente between me and the patient para maintindihan ko kung ano yung gusto niya at kung siya ba more or less is a good candidate for the procedure. And then of course, alamin din natin kung mentally prepared siya. Huwag ka lang magugulat dito, huwag masyadong magdadamdam. After ng consultation, usually i-refer ko sila sa sa dalawang psychiatrist, no? Ang purpose nito ay malaman kung talagang sila ay good candidate for SRS or gender affirmation surgery at kung sila ba ay nasa tamang pag-iisip para gumawa ng desisyon para magpa-opera ng SRS. Si Dr. Jorge ang nasa likod ng klinik na nagsasagawa ng gender affirmation surgery sa bansa. From what I know so far, I'm the only one performing this procedure in the country. And sa totoo lang, marami din naman na gumawa din. Maraming sumubok. At after several cases they already stopped. And it just goes to show na dahil nga mahirap yung operasyon, hindi madaling gawin. No? Nagsimula raw ang interes niya rito dahil natutuhan niya ang proseso sa kanyang tiyuhing naunang gumawa ng SRS o Sex Reassignment Surgery sa Pilipinas. I think malaking bagay sa akin na napagpatuloy ko dahil sa exposure na nakuha ko sa uncle ko, Dr. Jaime Jorge.
he was the one who started yung SRS sa Pilipinas. He may be considered as the father of SRS in the Philippines. Nag-training din daw siya sa isang kilalang doktor sa Thailand. Also did further training in Phuket, in Thailand, under the famous plastic surgeon, Dr. Sangwan Kunaporn. Pero gaano kabihasama ng isang doktor, iba-iba raw ang reaksyon ng katawan ng tao sa isang aniyay major operation.